Sa ating nakarang video ay ating ibinalita na parating na ngayong taon ang mga FA-50 Block 70 na in-order ng Pilipinas mula sa Korea Aerospace Industries nitong taong 2024 lamang at nabigla talaga tayo sa bilis ng delivery ng mga fighter jets dahil wala pang 2 taon na idarating na ito sa ating bansa at kailangan natin ito sa pagpapatrolya sa ating airspace. Sinasabing malatotoong fighter jet na rin ang capability nito dahil sa matitinding upgrade sa bagong FA-50 at 2 beses ito na mas mahal kumpara sa naunang binili ng Pilipinas na kung saan nagkakahalaga ng nasa 40 billion pesos at isa na rin sa pinakamalalaking proyekto sa AFP Modernization Program. Hindi lang din hanggang FA-50 ang ating bansa at alam nating marami na ang nababagot kung kailan nga ba talaga bibili ng totoong fighter jet ang Pilipinas, ngunit masasabi talaga natin na mangyayari na ito ngayong taon at matatapos na ang matagal na paghihintay sa proyekto na ito. Ito ay dahil sa nag-request na ang Department of National Defense sa South Korea na dapat ay may deliver na ang unang batch ng mga KF-21 semi-stealth fighter jets sa taong 2027 o sa susunod na taon. At ibig sabihin nito ay ito na talaga ang napili ng ating Air Force sa kanilang fighter jet project at sinasabing nasa 20 units ang bibilhin ng ating bansa. Inaasahang hindi na rin magiging problema ang pondo dahil pinayagan na ang Department of National Defense na bumili ng mga defense equipment sa pamamagitan ng loans o pagpapautang dahil alam naman nating hindi rin ganun kalaki ang budget ng AFP Modernization Program. Kaya inaasahang popondohan ng South Korea ang pagbili ng KF-21 na ito ng ating bansa at maaaring ginagawa na sa ngayon ang mga fighter jets upang mai-deliver na ito sa susunod na taon at magkakaroon na talaga ng totoong fighter jet ng ating bansa. At sa mga bagong impormasyon na ating nakalap, mukhang hindi lang isa kundi 3 klase ng fighter jets ang kukunin ng Pilipinas dahil na rin sa pwede nang umutang ang bansa para sa pagbili ng defense equipment at nabigla din tayo sa mga lumabas na impormasyon na kasama dito ay ang F-16 Vipers ng Amerika na akala natin ay hindi na ikukonsidera ng Philippine Air Force. Sa mga hindi nakakaalam, ang F-16 Viper talaga ang first choice ng Philippine Air Force para sa kanilang fighter jet project. Ngunit hindi nga lang matuloy-tuloy dahil sa hindi talaga kaya ng ating bansa ang presyo nito at ang napakahabang delivery time ng mga nasabing aircraft dahil sa maraming ibang bansa ang nag-order para sa mga F-16 ng Amerika. Ngunit dahil sa nakatakdang tatanggap ang Pilipinas ng $3.5 billion na military aid mula sa US government at pwede na silang umutang para sa mga defense equipment, kakayanin na ng Pilipinas na bilhin ito at magkakaroon na rin tayo ulit sa wakas ng American-made fighter aircraft. Sa mga hindi nakakaalam, kaya napili ang FA-50 bilang trainer attack aircraft noon ng Philippine Air Force ay dahil sa halos kapareho ang operasyon nito sa F-16 at hindi na mahihirapan pang mag-training ang ating mga piloto dahil lagpas 1 dekada na nila pinapalipad ang mga FA-50 light combat aircraft. Sinasabing pangatlo lamang sa listahan ng F-16 Vipers dahil matagal pa itong may dideliver ng Estados Unidos at ang pumapangalawa talaga na malaki ang tsansang bilhin kasama ang KF-21 ng South Korea ay ang mga Eurofighter EF-2000 Typhoon Tranche 5 dahil na rin nakahanda na ang bansang Italia na pondohan ang buong proyekto ng Philippine Air Force at nagpunta na rin ang kanilang mga opisyales sa ating bansa upang pag-usapan ng patungkol sa pagpondo nito. Sa lahat ng mga offers sa proyekto, ang EF-2000 talaga ang masasabi nating pinaka-capable sa lahat ng aircraft at pinakamahal din sa lahat, ngunit sa tulong na rin ng pondo mula sa bansang Italia, ay umaasa talaga tayong magkakatotoo ito. Pagdating naman sa offer na JAS 39 Gripen ng bansang Sweden, malabo na talagang kunin ito ng ating bansa at mukhang laglag na rin ito sa proyekto at nakakabigla din talaga ang mga nakalap nating impormasyon dahil ang JAS 39 Gripen ang isa sa nangunguna noon sa proyekto dahil na rin sa ito ang may pinakamababang presyo sa lahat ng ino-offer.
Marahil ay walang offer na pagpapautang ang Sweden, kaya hindi ito napili ng Air Force, at nasasayangan din tayo sa effort ng kanilang bansa na kung saan ilang beses na nilang dinala ang model ng JAS 39 Gripen upang makumbinsi ang ating mga opisyalis na piliin ang kanilang produkto. Sa ngayon, nasisiyahan tayo sa mga updates na ito patungkol sa fighter jet project dahil noon ay hirap na hirap tayong makabili kahit isang model lamang at sa ngayon ay inaasahang 3 klaseng aircraft ang ating bibilhin na paniguradong magpapalakas ng pangdepensa sa ating airspace.